Magandang gabi po sa lahat. Hanggang ngayon po ay napakalamig pa po dito sa akin, no, sa South Korea. Yan. Ako po muna ay babati, no, bago ako dumako sa topic natin ngayong gabi. Yan, mula dun sa Davao City, ako po ay bumabati sa aking butihing asawa na sana'y mapayapa ang iyong gabi ngayon. Yan, at ang iyong buong pamilya. Gayon din naman kay DJ at kay Dixie, no? Sana'y maayos ang kalagayan niyo ngayon sa kabila ng pinagdadaanan ng buong sanlibutan ngayong gabi. Yan, patungkol po sa virus yan. At sa akong mga anak, kay Daniel o kay Darik, yan, hinaot nga na mo sa mayong pagkabutang, no? Sa akong mama o papa dias Dan Lungsod, mga kasilinganan nako dia sa barangay Dan Lungsod, Bidilyon, Cebu, tungod kay ako taga Cebu. Maayong gabi sa inyong tanan. Sa akong mga higala diha, maayong gabi, kaparyentihan, mga igagaw nako, maayong gabi, ug sa tanan akong mga igsuon, tanan akong pagumangkon, sila si Verdana, Winwin, Shin Ashley, Mel, kay Mel, Xiao Xiao, Angela Gordon, og si Georgie, og si Carl, og sa tanan, no, nga naa sa Butuan, mayong gabi sa inyong tanan, og kang Tantan, mayong gabi itan, hinaot nga naa mo sa mayong pagkabutang karon yan. Og sa akong mga higala sa kang Pastor Angelita Yas, magandang gabi sa iyo, bro. Sa aking kaibigan dyan sa Balamban, Sibon. Ako pa malay nakikiramay sa pagkawala ng tatay ng kaibigan, no, kay Jerry. Bay, mayong gabi o sige lang, inana mo ginang kinabuhi, no, mahuman man gyud. Yan, ako nakikiramay sa iyo. Ngayon din sa kay brother ninyo. Yan, magandang gabi sa iyo, bro. At naway nasa mabuti kang kalagayan dyan. Ganyan din naman sa iyong pamilya. Kay Patrick dyan sa Digo City, sana'y nasa maayos kayong kalagayan dyan sa kabila ng pinagdadaanan ng sanlibutan ngayon. At dadako po tayo, no, dito sa South Korea. Ako'y bumabati sa lahat ng mga kaibigan ko dito, sa lahat ng mga nakakasalamuhan ko. Ako nga pala nagpapasalamat sa Team Gumi, sa mga Gumi Bikers Club, no, lalo-lalo na kay Chris na ako'y naanyayahan na lumahok ng isang charity ride, no, from Busan to Seoul. Bagamat ako'y na may duda pa po ako sa sarili ko, no, dahil hindi ko alam, bago pa po kasi ako nagbabike, pero napili po tayo para lumahok sa charity ride na yon. Ako po'y nagpapasalamat sa kanila dahil napili nila ako, no. Salamat sa inyo, salamat sa pagkuha sa akin. Yan, bagamat duda pa ako sa kakayahan ko, pero sisikapin natin, sana mawang Panginoon sa atin, nabigyan tayo ng buong lakas. Yan, sa araw na yan, lahat tayo mga kapatid. Thank you sa inyo, no, at saka sa kay Randall dyan sa Daegu City. Yan, bro, mag-iingat ka dyan. Kay ano pala, yung may bago akong kasama dito na natsambahan niya ngayon yung walang pasok. Biglang nagkawalang pasok dito sa company namin hanggang Mayo pa raw. Kaya wag kang mag-alala, bro. Ryan Davide, sa kabilang kwarto lang. Ganun talaga ang buhay. Magdasal lang tayo na sana'y hindi na magtagal ang trabaho ito, na sana'y babalik agad, and hingiin po natin yan sa ating Panginoon. Yan. Sana'y nabati ko na lahat, no? At napapasalamat nga pala ako sa mga nagme-message sa akin, sa mga nagko-comments na natutuwa sila sa video natin. Yan. Yan. Magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating Bible study ngayong gabi. At ang maging topic ko po ngayong gabi, mga kapatid, ay patungkol sa bautismo. Yan, water baptism po, mga kaibigan. Siguro magsimula na po tayo, no? Yan.
Patungkol po sa bautismo ang pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kaibigan, mga kapatid. Sana'y sabayan niyo ako ngayong gabi, no? Inaanyayahan ko po ang lahat na sana'y makinig po tayo. Yan. And mababasa po kasi natin sa Roma 10:17 ang sinasabi po. Basahin ko lang po sa inyo, no? Kaya nga ang paniniwalay nanggaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yan. Ang sabi kasi dito sa Roma 10:17, mga kapatid, na ang ating pananampalataya ay mag-uumpisa sa pakikinig. Yan. Ito po ay napaka-importante, kaya lagi kong sinasabi sa ating lahat, sa lahat ng mga pwedeng makakapanood ngayon, na sana'y lagi tayong makikinig ng mga salita ng Diyos, dahil sa pamamagitan ng pakikinig, doon po na mag-uumpisa ang ating pagkaunawa. At kapag tayo makaunawa, mga kaibigan, doon na po mag-uumpisa ang ating paniniwala. Ayan. Kapag naniniwala na po tayo, doon po mag-uumpisa ang ating tunay na pananampalataya. At kapag nananampalataya na po tayo sa tunay na Diyos, doon po lalabas ang ating kaligtasan, na yun po ay ang kagustuhan po siguro ng lahat ng tao, no? Maging ako, mga kapatid, mga kaibigan. Yun po ang hinahangad ko sa lahat ng mga bagay na pinaggagawa ko po. Isa lang naman po ang nais kong marating, ang maligtas. Ayan. Kagaya ng sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, ito po yung sinasabi, mga kaibigan. Basahin ko lang po sa inyo, no? 1 Timothy chapter 2 verse 4, ito yung sinasabi, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at magkaalam sa katotohanan. Yan. Ang ibig po kasi ng ating Panginoon, mga kapatid, na lahat tayong mga tao ay mga ligtas. Saan po ba tayo mga ligtas? Maligtas po tayo sa darating na paghuhukom, sa darating po na galit ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang gusto po lagi ng ating Panginoon ay lahat ng tao ay mga ligtas. Sana po sa lahat ng mga pwedeng makapanood sa akin, no? Sana po ganun ka rin po sana. Kaibigan, kapatid, o kung sino ka man. Kahit hindi tayo magkakilala. Yun naman kasi, ang Diyos po kasi, mga kapatid, ay wala siyang pinipili. Ang sabi niya, lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam sa katotohanan. Ano ba itong katotohanan? Basahin ko po sa inyo sa Colosas 1:5. Ito po yung sinasabi. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ibanghilyo. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, napakarami na pong mga ngaral na nagtuturo ng sinasabi nilang katotohanan. Ngunit ako po, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung makikita sa Juan 7:17 na sinasabi, ang sinong mang magnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala mo ang kanyang turo. Yan. Ang ituturo ko po lagi sa inyo, mga kaibigan, ay hindi ko po sariling turo. Turo po ito ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa Biblia. Kaya mayat meron po tayong binabasa, mga kaibigan. Dahil wala po akong sariling turo na ibibigay sa inyo. Tutulungan ko po kayo na magbasa sa lahat ng mga taong walang chance. Yung mga busy na tao. Magbigay lang po tayo ng kakaunting time, mga kapatid, para sa salita ng Diyos, sapagkat ito'y napakahalaga sa lahat. Ang sabi nga kanina dito sa Roma 10:17, no? Sa pamamagitan ng pakikinig. Yan. Doon nanggagaling ang ating pananampalataya, sa pakikinig ng mga salita ni Hesukristo. Ang sabi sa Colosas, ang katotohanan ng Ibanghilyo. Ang Ibanghilyo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ito po ang ipinapangaral ko lagi sa inyong lahat. Ayaw ko pong mangaral. Ang dami po kasing mga ngaral ngayon na wala na sa Ibanghilyo eh. Nako,
ito na naman. Meron na naman po tayong masasagasaan, mga kaibigan. Napakahalaga po kasi na sa ating pananampalataya, mga kaibigan, na dapat meron po tayong basihan. Ano pa ang ating basihan? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, huwag tayong hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ibig sabihin, mga kapatid, nasulat na. Nasulat na po. May 2,000 taon, 1,000 taon, mahigit na po. Nasulat na po ang Biblia. Kaya lahat ng aking ituturo sa inyo ay nakabatay lang po ako sa Biblia, mga kapatid. No? Ang sabi nga sa Juan 1:17, ito po yung sabi. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan at ang biyaya sa katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan. Kapag sinabing Hesukristo, mga kaibigan, ito po yung katotohanan. Ito po yung salita. Ito po yung batas, mga kaibigan, na dapat nating sundin sa ating pananampalataya, mga kaibigan. Kasi pag hindi tayo sumunod sa mga aral ni Jesus Christ, maliligaw po tayo, mga kapatid. Ngayon, mga kaibigan, napakaraming tao na ang turo ay lihis sa mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ay kinukontra ko po, mga kapatid, no? Kasi mahigpit po ang sinasabi ng Biblia na huwag tayong higit sa mga bagay na nangasusulat na. Sinulat ng mga propeta, ng mga apostol. Yan. Pinasulat na. Niloob ng ating Panginoon na masulat para po makarating sa ating panahon, kasi ang ating Panginoon ngayon ay hindi na nakipag-usap sa tao. Hindi kagaya ng una, nagpapadala siya ng anghel para makipag-usap sa tao. Ngunit ngayon, mga kaibigan, wala na. Kaya sana ay inaanyayahan ko kayo lagi na sana'y magbigay po tayo ng sapat na panahon para makinig. Dahil sa pamamagitan ng pakikinig, doon po tayo makakaintindi, mga kapatid. Ito po napaka-importante, no, sa buhay ng tao. Hindi lang po yung basta makakain lang tayo. Ayos na. Kulang po yun sa buhay ng tao, mga kaibigan. Dapat din nating lagyan ng salita ng Diyos ang ating mga katawan para po magkaroon tayo ng peace. Iba po kasi yung peace na nakukuha natin kapag peace po sa kay Hesukristo. Kakaibang peace po ang mararanasan nyo po, mga kaibigan, no? Kagaya sa akin. Napakagulo, napakasalimuot ng buhay ko noon, mga kapatid. Ngunit ngayon, sa awa ng Diyos, kahit may corona, kahit malayo ako sa pamilya ko, malayo ako sa asawa ko, malayo ako sa anak ko, malayo ako sa mga kapatid ko at magulang ko, mga pamangkin ko, siyempre namimiss ko na sila. Ngunit, napakasaya pa rin ng buhay. Napaka-importante pa rin ng buhay para sa akin dahil sa peace na natatamo ko po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. At dito sa gabing ito, mga kapatid, ang pag-aralan po natin. Yan. Sabayan niyo po ako, no? Hanggang sa matapos itong pag-aaral natin ngayong gabi. Ang atin pong pag-aaral ngayong gabi ay patungkol po sa bautismo. Yan, baptism. Yan, simulan ko na po, mga kaibigan, ang patungkol sa bautismo. May sinabi po kasi ang ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 28:20. Ito po yung sinasabi, no? Basahin ko lang po sa inyo, mga kapatid. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko. Inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po yung sinasabi sa Mateo 28:20, mga kaibigan. Na ituro ninyo ang lahat ng inuutos ko upang kanilang ganapin. Dapat kasi meron tayong gawin, mga kaibigan. Ituro ang lahat. Hindi kulang, hindi sobra. Ang sinabi ni Jesus, mga kapatid, na ituro ninyo sa kanila, ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko. At may promise ang Panginoon, mga kapatid, kapag sinunod natin ang kanyang utos,
Ano ba ang kanyang promise? Ituloy lang po natin. At ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po'y napakagandang promise ng ating Panginoon kapag sinunod natin siya, mga kaibigan. Ang ating Panginoong Hesus po ay sumasa atin, nasa atin, tumatahan sa atin ang kanyang Espiritu, mga kapatid. Kaya nga pag mayroon tayong guide ng Espiritu Santo, lahat ng mga kasamaan sa mundong ito ay mas madali nating iwasan kaysa wala po tayong guide. Hindi po kaya ng isang tao, mga kapatid, na gumawa ng sarili niyang kabutihan. Self-righteousness, iba po kasi ang self-righteousness ng Panginoon at sa self-righteousness ng tao, mga kapatid. Wala po tayong magagawa kung wala po tayong Panginoon sa ating buhay. Mahihirapan po tayong magbago. Mahirapan po natin gawin ang tama at kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon kung hindi natin sundin ang lahat ng inuutos ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Ano ba ang utos niya? Napakaraming utos, mga kapatid. Napakaraming utos ng ating Panginoong Hesukristo. Balik lang natin ng konti itong Mateo 28 sa 19. Mga kaibigan, kanina binasa natin sa 20, ituro lahat ang ganapin, ang lahat ng kanyang mga inuutos. Sa 19, ang sabi niya, dahil dito'y magsiyaon nga kayo. By the way, ang kinakausap ng ating Panginoong Hesukristo dito ay yung mga apostol. Ano, mga kapatid? Magsiyaon kayo, sabi niya. Bago ang senaryo po nito, ito po yung paakyat na ang ating Panginoong Hesus na papunta na sa langit. Ito, babalik na siya doon. Ito yung sinabi niya, dahil dito'y magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yan. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito yung isang utos na pag-uusapan natin. Ang sabi niya, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang aking tanong ngayong gabi, ikaw ba, kapatid, ay nabautismuhan na? Ikaw ba na nakikinig sa akin ngayon ay nabaptize na? Alam niyo, mga kaibigan, ang mundo ngayon kapag nakarinig ng bautismo, ang sinasabi nila, mga kapatid, ito'y parang ito yung yung aanib ka na sa kanila. Hindi po kasi gano'n yun. Hindi po ito katuruan ng simbahan. Hindi po tuturo ng simbahan, mga kaibigan. Ito pong bautismo, ito po ay turo po ito ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating tuparin. Yung iba kapag nakakarinig ng baptism, yung iniisip agad, nang-iinganyo. Hindi po pang-iinganyo, mga kaibigan. Kung hindi po ang bautismo ay isa sa mga napakaraming utos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya dito sa Mateo 28:19, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ba yung turo ba yan ng simbahan? Hindi po. Turo po ito ni Jesus Christ. Tuparin daw natin ang lahat ng kanyang utos. Dito pa nga lang, umatras lang ako ng isang bersikulo, mga kaibigan, napakahirap ng tuparin ito. Bakit? Ang dami kasing nag-aalangan magpabaptize. Ito po'y napakahalaga, mga kapatid, no? Sa buhay ng tao, ang bautismo ay napakahalaga. Unang-una, utos po ito ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung ikaw hindi ka pa nabaptize, mag-isip ka na, magsiyasat ka na. Sana isamahan niyo ako hanggang sa matapos. Ito'y napakahalaga po sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Ang bautismo po, mga kaibigan, hindi po ito katuruan ng simbahan. Kung hindi po isang napakabigat na turo ng ating Panginoon. Turo ng ating Panginoon, hindi po turo ng simbahan. Hindi po pag nabaptize ka, kaanib ka na ng simbahan, na hindi po ganun yun. Kapag nagpabaptize po tayo, ibig sabihin, kaanib po tayo ni Kristo. Mga kapatid,
Hindi po tayo nakikipag-usap dito ng walang religion sa akin mga kapatid. As long as ang ating sinusunod na doktrina ay tama, magkasama po tayo. Hindi ko kinakalaban yung mga tamang aral. Ang kinakalaban ko mga kapatid, yung mga nangliligaw, yung mga liniligaw nila ang mga tao. Yung mga taong nangangaral ng maling aral sa Biblia, yun ang kinukontra ko po mga kapatid. Kaya marami ako nasasagasaan lagi. Kahit mga kaibigan ko, mga kapatid ko, mga literal ko na kapatid, nasasagasaan ko mga kaibigan, ngunit ako'y humihingi lamang ng pasensya sa inyong lahat. Kung masasagasaan ko kayo, wala po akong magagawa eh. Kasi ako po'y nangangaral ng katotohanan kagaya ng binasa natin kanina. Katotohanan ng Ibanghilyo ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga dito sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, basahin ko po sa inyo na ito yung sinasabi. Sa 15, at sinabi niya sa kanya, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ibanghilyo sa lahat ng kinapal. Ibig sabihin sa lahat ng kinapal, sa lahat ng mga tao, all creatures. Ito po yung ibig sabihin mga kapatid. At sa 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yan. Napakalinaw po dito mga kapatid. Sa Mark 16, chapter 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ito po'y part kasi. Itong baptism mga kaibigan, this is a part of salvation. Yung dapat kasi meron tayong guide eh. Kaya sana sa lahat ng tao, wag sana tayong matakot kapag makarinig tayo ng bautismo. Dahil ito po'y napakahalaga. Kung babasahin nga natin, no? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ibig sabihin mga kaibigan, kapag sumasampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, ibig sabihin tumutupad ka sa kanyang utos. Ano bang utos niya? Magpabautismo ka. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ikaw takot na takot mga kapatid. Ikaw iiling-iling ka ngayon. Kasi nga ayaw mong mabaptize. Ito kasi yung bautismo, ito po yung parang ito eh. Ito yung gagawin natin kapag gusto mong magbago. Ito po yung pagdadaanan mo kapag sumasampalataya, totoong sumasampalatayan ka na sa ating Panginoong Hesus. Dapat kang magpabaptize. Ito po kasing baptism, water baptism, ito po kasi yung paghuhugas ng ating kasalanan, mga kapatid. Kaya sana huwag tayong matakot, no? Yung iba naman sinasabi nila, hindi na mahalaga ang bautismo. Aba, baka naman mali yata yan sa Ibanghilyo ni Jesus. Ang sabi dito sa Mark chapter 16 verse 16, at ang mabautismuhan ay maliligtas. Hindi po ang bautismo mismo mga kapatid, mabautismuhan ka na, ligtas ka na, hindi po ganun yun. Ang bautismo lang po mga kaibigan, ang isang bautismo ay isang sangkap ng kaligtasan. Part of salvation. Kapag gusto mong maligtas, dapat magpabautismo ka kapatid. Pwede ka makipag-usap sa akin, i-explain ko sa iyo ng one-on-one. Kahit sino magtanong, sino mang makakapanood sa akin ngayon, free. Lahat ng oras ko, ibibigay ko sa inyong lahat. Para mapaihayag ko lang kung anong sinasabi ng Biblia. Mga kaibigan, inaanyayahan ko lahat, no? Inaanyayahan ko lahat na sana'y sundin natin ang utos ng ating Panginoon. Napakasaya ng buhay po kapag andyan si Kristo. Kapag ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa iyo. Napakasaya ng buhay, bagamat napakabigat ng buhay ngayon. Meron mo ngayon. Dito sa amin, walang trabaho. Buti, alam niyo mga kapatid, napakaswerte kong tao. Noong Lunes, sinabihan ako umagang-umaga na wala na akong trabaho hanggang May. Napaisip ako bigla, paano anong gagawin ko?
Ang sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Bahala ka na. Ikaw wala trabaho, di wala. Ikaw naman ang may alam sa lahat eh. Bahala na. Kung ano yung gusto mo ay siyang masusunod. Alam niyo mga kaibigan. Hindi pa dumating yung tanghali. Katanghalian sinabihan ako ng bisor ko. Oh, papasok ka bukas. Pero mo kahit pa paano, meron pa rin akong pailan-ilan. Para pantawid gutom lang po mga kaibigan. Kasi nga napahirapan na po dito sa Korea ngayon eh. Yung mga shipment medyo mahirap na kasi yung eroplano daw wala na. Kaya halos lahat ng mga apektado ng virus ngayon. Hindi lang Pilipinas. Ito po'y tingin ko global problem po ito eh. Pero kung mayroon tayong pananalig sa ating Panginoon mga kaibigan, ang Diyos nang bahala. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong magulumihan sa atumang bagay. Kapag meron ka palang Jesus, ang peace na sinasabi ko kanina, wala. Nakakanta pa ako, pwede pa akong pakanta-kanta kahit mabigat ang problema sa sanlibutan ngayon. Yung iba, wala lang. Yung ibang tao, nakikita ko, isang kain, malipasan lang ng isang kain, ang dami ng sinasabi. Pinoproblema na nila. Ang sabi nga ng Panginoon, mas importante ang buhay kaysa pagkain. Hanggat buhay po tayo mga kapatid, ay mayroon po tayong pag-asa. Ang pinapaganda lang natin gawin ay manalig tayo sa Panginoon. Tuparin natin ang kanyang mga utos. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa bautismo. Isa sa kanyang mga utos, kapag sumasampalataya ka at magpabautismo, ikaw ay maliligtas according po dito sa Mark 16, chapter 16 mga kapatid. At dito at sa Mateo 3, silipin po natin anong makikita natin mga kapatid, no? Mateo 3 hanggang 17, ito po yung pagbabaptize kay Jesus mga kapatid. Basahin ko lang po sa inyo, no? Mateo 13 hanggang 17, ito pong sinabi mga kapatid. Nang magkagayoy na paraon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. At sa 14, datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. At sa 15, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ako ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy, pinayagan na siya. At sa 16, ito yung sinasabi, at nang mabautismuhan si Jesus, pagkadakay umahon sa tubig at narito nabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisenta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ito po yung about po sa pagbaptize po ng ating Panginoong Hesus mga kapatid. Biro mo? Siguro maitanong nyo mga kaibigan, akala ko ba ang bautismo ay yun ay gagawin natin upang maghugas ng ating kasalanan? Ibig bang sabihin ang ating Panginoon nagkasala? Ang ating bang Panginoong Hesus nagkasala? Wala naman pong duda mga kaibigan, wala po siyang kasalanan. I-explain ko lang po ito ng konti mga kaibigan, no? Itong Mateo 3, versikulo 13 hanggang 17. Ito yung sinasabi, nang magkagayoy naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y mabautismuhan. Pansinin po natin mga kaibigan. Ang ating Panginoong Hesus ang pumunta kay Juan upang mabautismuhan. Anong ginawa ng ating mga kapatid ngayon? Ibig sabihin, kapag ikaw ay magpabaptize, ikaw mismo ang pupunta doon. Hindi yung ginagaya-gaya ngayon na ginagawa ng ating mga kapatid, iba nating mga kapatid na
akay-akay yung batang maliit, yung infant baptism. Wala po yan sa Bible eh. Naku, ito na naman. May masagasaan na naman ako ngayon mga kapatid. Sana ipagpasensyahan nyo, sana ipatawarin nyo ako. Kung kayo masasagasaan ko ngayon. Ngunit wala po kasi yan yung infant baptism. Yan po ay isang kagaguhan. Isang kasalingalingang turo ng mga mangangaral ngayon. Dala-dala yung batang maliit. Dito sa verse 13 ng Book of Matthew chapter 3, ang ating Panginoong Hesus ang pumunta doon sa Jordan, sa kay Juan upang magpabautismo. Ibig sabihin, ikaw mismo ang magdala sa iyong sarili. Ibig sabihin, isurrender mo ang iyong sarili. Sa 14, ito yung sinasabi. Datapot ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw nga ang naparirito sa akin. Sabi na Juan. Dapat si Juan ang bautismuhan niya. Ngunit, ang ating Panginoong Hesus ay siya ang pumunta doon kay Juan. Ayaw sana ni Juan. Anong sabi ni Hesus? Ngunit pagsagot ni Hesus, ay sinabi niya sa kanya, payagan mo ngayon. Sabi niya, payagan mo ito ngayon, sabi niya kay Juan. Sapagkat, bakit nga pala? Sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Pero ang ating Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Ito po kasing bautismo, ito po yung paghuhugas ng ating kasalanan, mga kapatid. Ginawa lang po ito ng ating Panginoon sapagkat ito ang nararapat sa atin. Sabi niya kasi nagkatawang tao ang ating Panginoon. Sa lahat ng tao, ito ang nararapat. Sabi nga kanina, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yan. Ito ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katuwiran. Kasapagkat itong bautismo ay, ito po ay isang katuwiran ng ating Panginoon. Kaya dapat nating ganapin ang katuwiran ng ating Panginoon. Nang magkagayoy, pinayagan siya ni Juan. Yan. Kaya, ang ating Panginoong Jesucristo, si John the Baptist po. Marami naman, alam nyo naman to eh. Kaya pumayag siya na ibaptize niya nga si Jesus Christ. At sa 16, at nang mabautismuhan si Jesus, pagkadakoy umahon sa tubig. Yan. Anong ibig sabihin? Umahon sa tubig. Ibig sabihin, nalublob sa tubig. Hindi yung may daladalang tabo. Buhusan yung noo. Ayun. Baptism na yun. Hindi po ganun mga kaibigan. Isa sa mga example sa Biblia kung paano bautismuhan yung ginawa kay Jesus. At nang umahon siya sa tubig, pag sinabing umahon, lumusong po sa tubig mga kapatid. Ganyan po ang proper execution ng isang